Guys, mag-impact kami ng trek na bicycle. Hello mga kababayan na OFWs. Kung kayo ay may balak na magpadala ng bicycle or mountain bike or road bike sa Pilipinas sa pamamagitan ng air cargo or sea cargo, panoorin ang video na ito dahil maaaring ito ay makakatulong sa inyo. Ang una nyong gawin ay i-dismantle ang buong bike. Pero bago nyo dismantle pala ay balutin nyo muna ng bubble wrap ang body ng bike or frame ng bike nyo para sa ganun ay maiwasan na may ma-scratch. Alam nyo naman na medyo pricey ang bike na ganito. So iwasan natin na may scratch. So nasa sa inyo na rin kung paano nyo alagaan. Then after that, yung mga bagay naman na nakaka-scratch sa parte ng wheels ay balutin nyo. Tinanggal ko rin yung kanyang pedal para sa ganun ay hindi siya mag-o-over ng thickness sa karton. Tinanggal ko rin ang hangin. Tapos inayos ko yung mga bubble wraps para maiwasan nga yung sinabi ko kanina na maaaring magka-scratch sa frame ng bike nyo. Pagkatapos nyan ay subukan nyo na isukat. Aware kayo sa magiging width ng inyong bike pag nailagay sa loob. Tapos isukat nyo. Tapos dito nyo na makikita yung kung saan nyo puputulin yung box. Since itong box na ito ay original na galing sa Trek, 29 inches siya, gagawin lang natin siyang 115 ang width niya. Kaya subukan naman ninyong ikarga sa loob yung bike nyo na ganito. Diba okay siya? Medyo makapal nga lang pero mako-compress yan mamaya dahil wala namang hangin yung gulong niya. Tapos alam niyo na kung saan puputulin. Maaring aabot ng 40 cm yung mababawas sa box. Tapos ang height niya magiging 70 lang. So na-compress nyo siya. Sa estimation namin dahil nag-survey kami o kaya nag-canvas kami sa mga cargo company doon sa Riyadh. Bali 148 pala dati, nagiging 115. Tapos yung 82 nagiging 70 na lang. Nag-canvas kasi kami rito sa Riyadh. Ang lumabas na payment sa air or sea cargo ay nag-base sila ng 30 cubic feet. Pero na-reduce namin siya. So ang babayaran lang namin sa cargo ngayon ay 367 instead na aabot sana ito ng 500 riyals. So malaking nabawas, diba? So ito na ngayon yung nabawas na nilagari namin sa gilid niya sa isang width niya. Halos more than 30 cm yata yung natanggal. Pero ito ay ibabalik din namin. Panoorin nyo lang. Ito na siya. Bumili ako ng tie wire noon pa. Kaya tira-tira lang ito. Tapos yun ang ginamit ko na pangtahi. So matibay kasi itong karton ay parang 7 ply siya ang kapal. 146 by 21 by 82 pala dati. Pero naging 115 by 21 by 70 na lang. So matibay siya. Hindi ko na medyo malalayo na yung pagitan ng pinangtahi ko. Pero matibay siya. Parang nakakreate na TV. Tapos ipapasok din yung naputol dito, tapos itahi lang. Hindi naman mahirap magtahi dahil screwdriver lang yung pinangtusok ko. Tapos konting hila lang, maganda na. At makikita nyo naman matibay ang pagkagawa sa kanya. So, safe na safe yung bike nyo. At sinabi naman ng cargo na kung gusto nyong safe yung gamit nyo na makarating sa Pilipinas, ay gandahan nyo namang ipak. Pero kung bike naman, pag bumili kayo sa Riyadh ng bike o kaya saan man sa abroad, pwede nyong hingin yung original na karton niya. Pero para maiwasan naman ang customs fee, tinakpan namin yung Trek kasi baka patungan ito ng customs, alam nyo naman sa atin. Medyo mamahalin kaya medyo malaki rin ang babayaran. Mamaya sisingilin ka rin ng 30 mil sa ganitong uri ng bike, di huwag na lang.
ito ay alisin din namin yung pedal. Bali ito pala yung pangalawang bike. Yung unang bike ay naiimpake na. Ito naman, the same model pero Marlin 6. Ay, sorry, Marlin 5 din. Ganon din ang ginawa namin, pangalawang bike na to. So, hindi ito nauulit. Pinutol at tinahirin namin pero hindi na namin naipakita. So, sa ngayon, ito yung i-impake na namin siya. Talagang inayos na namin at nilagyan namin ng mga bubble wraps para hindi masugatan yung box. Ito yung original na karton kanina. Matangkad talaga siya, 148 cm ang height niya. Tapos, ito naman yung naputol na isa. Nagiging 115 na lang ang kahaba niya. Tapos yung height ay 70 na lang siya. Ito, dinidemo ko kung paano nyo itatahi. Yan, dinagdagan ko pa ito ng tahi sa pagitan nitong dalawang tie wire. Gaya na kung sinabi ko kanina, madali lang siyang itahi dahil ang pambutas lang dyan yung maliit na screwdriver. Tapos dahil makapal naman itong karton, kaya matibay siya. Yung pinakamaliit lang, parang 4 inches lang na tie wire ang bibilhin nyo para hindi naman sayang. Tapos ganito ang pagka-arrange. Yung kwan niya, yung fork niya ay ilagay niya rito sa parting gilid at marami pa siyang spaces. Pwede nyo palang panglagyan niya ng chocolate dahil pala doon sa cargo, kung air cargo siya, hindi na siya titimbangin, by volume na siya. So either mas mataas yung volume o kaya mas mataas yung timbang niya, nasa ano na yon, nasa forwarder na yon kung saan doon ang i-honor nila na hindi naman kayo tado. So ito pala ay 367, pero kung sea cargo naman daw ito baka 300. So maliit lang na halaga, pa-air cargo nyo na lang. Sa makadwid, habang ako ay nagsasalita rito sa overlay ng aking video, nakarating na po sa Pilipinas ito. Bale, 8 namin siya pinadala, 13 na ngayon, 12 nakarating na sa Pilipinas. 4 days lang mula nung pinick up ay nasa Pilipinas, nasa tracking. Nag-track ako kanina, ay nasa Pilipinas na siya. Manila, hindi pa nakarating sa amin sa probinsya. Pero hindi na, case to case basis, hindi naman lahat ay ganun. Kasi hindi naman ito sulat na agad-agad na lang ipadala. Siyempre naghintay pa sila ng kabatch bago din nila siguro sa kanilang shipper. So ito yung diferensya kung ihambing nyo yung original sa kayong nakat. Yung na-repair na karton ay kasing laki na lang ng TV na maybe 40 inches. No, dati ay 54 inches siguro na TV ang ka-size niya. Siyempre balutin nyo naman ng husto. Ito ay hindi pa namin binalot ito. Hello guys, hoping na nakatulong sa inyo ang video na ito, and please like and comment. By the way, nakarating na pala sa Pilipinas yung inimpake namin in just 4 days, pero case to case basis, hindi naman lahat. So see you next time.